Nagsimula ng formal na kumalas ang bansa mula sa pagiging miyembro ng ICC noong 2019. Samantala, sa isang hiwalay na video, nakita naman ang common law partner ni Duterte na si Honeylet Avancenia na sinusubukang kumbinsihin ang dating Pangulo na huwag sumama sa mga otoridad kung wala namang warrant. Ayon kay Avancenia, abusado ang mga umaaresto lalo pat pinalihis umano sila ng daan mula sa karaniwang exit para sa ibang pasahero. Rightly or wrongly ang decision na mag-withdraw tayo sa ICC. So, dapat intindihin ng mga abogado yan, pati sila, they should, ay ko naman, General Torre, sabihin mo sa inyo, sabihin mo siya, nagdadala ng kaso dito. Sir, huwagan mo sila, sabihin mo. Ano ba to? May bariyan kasi. Pero kung sasama ako sa iyo, huwag kang magtingin dyan, sasama ako sa iyo. Yes, sir. Thank you, sir. Total, Salamat, sir. nandito naman tayo sa government facility. Yes, So, escape is not a problem. Impossible dream. Thank you, sir. Okay lang mga parado. Ang akin lang, I might not have the chance anymore to lecture on you na the serious implications nito. Yes, sir. We have withdrawn and then you would allow me to be brought to a body of which we are no longer a member. Isa yan. Kaya sabihin mo din sa prosecutor, sabi ni Mayor, kindly ponder on this seriously. Makakarating, sir. Alam mo man, nabasa mo man siguro, withdraw na tayo. Makakarating, sir. So, bakit mo ako dalhin doon sa international body na hindi tayo membro? Kung balang araw, per chance, kung isa sa inyo magkakaroon ng kaso, at joking ko yung mga politika to, ay, alam mo naman politika ito. Sabihin ko siguro, doon hatakin mo yan doon sa maligayahan kayo niyan. I'm reminding you, not because I want to, I'm not berating you actually. I'm giving you a lecture na ponder on it seriously because magkakaroon ito ng implication. Una-una, I don't know about, but my family, lalo na si Vice President, if ikaw bukas mag-presidente yan, or on a longer term, kung tatakbo yan, mananalo yan. Dahil nga sa ginawa ninyo tuloy, ano. Hindi kasi ako ang nakiusap. Kung ako ang kausap mo kanina sabihin ko sa iyo kutsi mo, dali. Ano, sasakay ako. Yes, thank you, sir. Andyan, sir, may bus tayo, sir, sa labas. Kasama, sir, ang family mo, sir. Hindi, 4 of you. Hindi ko na, iiwan ko na. You can have a choice of 3 other companions, sir. Please. Wala. Abogado. Yes, sir. Wala man kayo ano. Wala. What's the worst that, kasi ito rin, what's the worst that they can, Hague. malayo masyado yung Hague. Kaya doon ka nga dalahin eh. Hindi nga papayag ang... Yun ang sinabi ni General Torre. That is
So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente, sinong pasyente? si Marcos po. President Marcos. Then, Senator Marcos. Siya talaga na line as negative. Why cocaine? yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente, sinong pasyente? si Marcos po. President Marcos. Then, Senator Marcos. Hello, good morning po. So, pag-usapan natin ngayon yung nangyari sa ating Pangulo, si Tatay Diggo. So, maraming na-stress, ang daming nagalit. Siguro pati ako, sobra sa nangyari. So, ako po'y nananawagan sa mga leader na alam naman natin na kahit ikaw MPE, Abu Sayyaf, kahit ano ka mang leader sa ating bansa na may mga grupo, naging mabuti sa inyo si Pangulong Duterte. Binigyan tayo ng mga pagkakataon na maging maayos. So ano pong hinihintay natin para hindi natin protektahan ang totoong nagmahal sa ating bansa, ang totoong may malasakit sa mamamayan? Huwag po sana tayong magpagamit sa mga pera, sa pinamumudmud nilang pera para lamang sa pansariling kapakanan. Hindi po mapapaganda ang ating bansa kung ganyan po ang mangyayari. Kung lahat na lang ng opisyal ng ating bansa ay bayaran. Sa ating mga mayan, kumilos po tayo. Nasa atin po ang pag-asa at ikababago ng ating bansa. Alam po natin kung sino ang nagmahal, kung sino ang tunay na Pangulo. Nawa po magkaisa tayo sa ating pinaglalaban sa ating Pangulong Duterte. Maraming salamat po. Ingat.